Hulikam ang panloloob ng lalaking yan sa isang butika sa Coronadal South, Cotabato. Para makapasok, binutas ng salarin ang kisame ng butika. Pagkababa niya, iniurong niya ang refrigerator para makababa ang kanyang kasabwat. Ilang sandali lamang, tuluyan ding tinanggal ng isa sa mga suspect ang CCTV camera. Batay sa investigasyon, hindi bababa sa 10,000 pisong cash ang nakuha ng salarin. Nakuha rin nila ang isang laptop. Patuloy ang paghahanap sa mga salarin. Update tayo sa kilos protesta ng ilang grupo ng mga magsasaka para ipanawagan ng reforma sa kanilang sektor. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Dati mula sa iba't ibang grupo at hanay ng mga magsasaka ang nagsama-sama ngayong araw sa kilos protesta kontra korupsyon at mga katiwalian. Tinaguri ang baha sa liwasang Bonifacio at kanilang tema ngayong taon at ito ay papunta ng Menjola. Layon ng mga nakikita sa kilos protesta na maiparating ang kanilang patuloy na pakikipaglaban kontra sa korupsyon. Ayon sa Kilusang Bubutit ng Pilipinas, sa kabila ng mga ipinangakong reforma, wala pa rin daw tunay na pagbabago. Nananatili raw ang mga magsaka na walang lupa at nakararanas ng kahirapan at kagutuman. Ayon kay Lisa Masa, presidente ng Koalisyon Makabayan, walang transparency sa ginagawang investigasyon ngayon kaugnay ng flood control project. Magkakaroon daw muli ng malawakang kilos protesta sa November 30 ayon kay Professor David San Juan ng Kilusang Bayan kontra Kurakot at tama na convenor. Hanggang ngayon kasi wala pa rin daw napapanagot sa mga anomalya. Rafi, sa ngayon ay ongoing pa ang kanilang programa dito sa May Menjola. Ayon sa Manila Police District ay wala raw permit na ibinigay sa mga rallyista pero pinapayagan naman nila na sila ay magkaroon ng programa dito. Ang tanging pakiusap lang nila ay maging mahinahon at maging mapayapa ang kanilang ginagawang pagkilos. Ako si Bernadette Reyes ng GMA Integrated News. Yan muna ang latest mula dito sa Menjola. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Reunited sina Widows War stars Royce Cabrera at veteran actress Jackie Lu Blanco sa teatro. Bida sila sa stage musical na The Foxtrot na umiikot ang storya sa pag-iibigan ng isang dance instructor at kanyang client. Chika ni Royce, tila minanifest niya ang role dahil sobrang niyang nagustuhan ang story at ang role ni Diego. Kakaibang experience rin daw ito dahil dalawa lang silang nagbabatuhan ng linya on stage. Para naman kay Jackie, gift ang pagpe-perform sa teatro. Very happy rin siya na si Royce ang kanyang kapartner. Mapapanood ang The Foxtrot hanggang October 26. Matapos ang 8 taon, magiging isa na ang RFID system na ginagamit sa mga toll gate ng mga pangunahing expressway sa Luzon. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, pinasimulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa paglulunsad ng One RFID system o pinagsama sa isang sticker at account ang dating magkahiwalay na AutoSweep at EasyTrip tollway payment system. Sa labas ng SMC Tollway Compound sa Calamba, Laguna, ginawa ang inauguration ng bagong One RFID system kung saan tinanggal ng Pangulo malumang RFID system at kinabit sa isang kotse ang bagong RFID system sticker. Inabot raw ng 8 taon ang consolidation ng dalawang RFID system na resulta ng tulong ng private sector sa gobyerno base sa matagal ng kahilingan na pag-isahin ang payment system gaya ng nakikita sa ibang bansa. Sa ngayon, ang mga individual accounts lang ang pwedeng applyan ng One RFID system at sa susunod na taon ipapatutupad ang proyekto sa mga may split account. Pinasalamatan ng Pangulo sina Metro Pacific Tollways Corporation Chairman Manny Pangilinan at SMC Tollways Corporation Chairman Ramon Ang sa kanilang pagkakasundo sa ilalim ng isang IT system ang kanilang mga expressway operator company. Paalala ng Pangulo sa mga commuters, yaking may load ang mga RFID para iwas abala. Ayon sa DOTR, itinaon ng paglulunsad ng One RFID system bago ang undas kung kailan inaasahan dadagsa ang mga tao sa mga expressway pa Norte at sa South Luzon. May pangako rin daw ang SMC na magbibigay ng libreng gas para sa mga mawawalan ng fuel kung maipit
ng traffic sa Undas. Pero sapat lang daw ito para makarating sa susunod na gas station. Tulong-tulong daw ang lahat sa ahensya para tiyakin bigkas ang biyahe sa Undas. Kanina ilang motorista ang nagpakabit sa One RFID system. Magandang development daw ito dahil iwas abala sa pagkakataong paligtaan mo sa lalagyan ng load ang isa sa dalawang RFID system. At ikaw sa ngayon ay kailangan isa na lang ang pakailangang lagyan. Sunod sa pagtutuunan ng pansin ng DOTR ang drug testing sa mga bus driver sa mga darating na araw papalapit ng Undas. Ito ay para matiyak na ligtas sa mga pasaherong sasakay ng mga bus paprobinsya. Ngayon pala, binalaan na ng DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang mga bus driver na handa sa posibleng testing at itigil na ang paggamit ng ipinagbabawal na damo. At yan ang latest mula rito sa Calamba, Laguna. Balik sa inyo, Rafi. Maraming salamat, Chino Gaston. Binigyang parangal ang ilang programa at personalidad ng GMA Network sa 2nd Malabon Ahon Media Awards. Ang ating kasalo sa Balitang Hari na si Rafi Tima ang kinilalang Best Field Reporter sa TV category. Sa radio category naman, Best Field Reporter si Super Radio DZBB Anchor at reporter Alan Gatus. Best Radio Promoter si Super Radio DZBB Anchor Melo Del Prado. Iginawad ang Best Malabon Public Service Feature Award sa Alam Nyo Ba ng Super Radio DZBB. At ang unang hirit naman ang Best Malabon Ahon News Feature sa TV category. Ang Malabon Ahon Media Awards ay ginagawad sa mga mamamahayag at programa para sa kanilang kontribusyon sa Malabon City sa pamamagitan ng pagbibigay ng tama at napapanahong balita. Maraming salamat po sa Malabon City Government para sa inyong pagkilala sa trabaho namin dito sa GMA Network. Ito ang GMA Regional TV News. Sugatan ng isang radio broadcaster matapos na pagbabarilin sa Barangay Morera sa Ginubatan, Albay. Ayon sa pulisya, isinugod sa ospital ang 54 anyos na biktima na nagtamo ng 4 na tama na bala sa katawan. Hindi pa malinaw ang motibo ng sospek sa pamamaril. Kinondena ng Bicol Police ang marahas sa pag-atake sa mga miyembro ng media. Naglagay na rin ng checkpoint sa lugar at inalerto na rin ang iba pang himpilan ng pulisya. Patuloy ang investigasyon. Hinahanap pa rin ang mag-asawang nahulog sa isang bangin at natabunan umano ng lupa sa Quezon, Bukidnon. Ayon sa MDRRMO, sakay ng tricab ang mga biktima nang gumuho ang bahagi ng kalsada sa Barangay Palakapaw noong Linggo. Pansamantalang isinara ang nasabing kalsada sa lahat ng sasakyan na nagresulta sa pagkaantala ng mga biyaherong patungong Davao at Cagayan de Oro City. Ang highway rin ang nagsisilbing daan papasok at palabas ng Bukidnon. Ayon sa mga otoridad, pahirapan ang search operation dahil hindi pa stable ang lupa. Aabot din sa 150 metro ang lalim ng bangin. Sa ngayon, nagtalaga na ng magkahiwalay na alternatibong ruta para sa light vehicles at mga truck doon. Patuloy ang damage assessment ng Department of Public Works and Highways, Region 10. 65 araw na lang, Pasko na, hindi pa huhuli sa Christmas decoration ang Lanterns Capital of the Philippines, San Fernando, Pampanga. Tad-tad ng maliliwanag na parol ang hilera ng mga puno ng akasya sa MacArthur Highway sa Barangay Telebastagan. Iba't ibang designs ang mga parol na yan. Sa Baguio City naman, Japanese theme ng isang Christmas village doon. Tampok ang artificial sakura o cherry blossom trees, pati mga karakter sa ilang sikat na anime gaya ng Voltes 5. Looking forward na this Christmas season, sina Encantadia Chronicles Sangre Stars Kera Mitena Rian Ramos at Hara Cassandra Michelle D. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Talk about BFF goals. Yan ang Christmas Feels performance ng Kapuso actresses sa isang event sa Taguig. Chika ni Michelle, kinabahan siya sa performance pero achieve ang duet with her bestie by her side. Sa gitna ng hectic holiday schedule, wish daw talaga niyang makasama ang kanyang family sa US.
Yummy at heartwarming food naman ang inaabangan ni Rian na magpapasko dito sa Pilipinas. I really think that Christmas is a celebration of friendship, family, and love. So, ayun, parang it was just so nice that we got to celebrate that together. Na-look forward ko kasi ito yung wala sa akin every year is oras with my family. Sana makita ko na sila kasi lahat sila nasa US. So if nanonood ka, Mom, hi, see you soon. Mainit na balita, naghain ng reklamong plunder si dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman laban kay Senador Bongo. Kaugnay po yan sa pag-abuso umano sa pwesto ng senador para maibigay ang ilang government infrastructure projects sa construction companies ng kanyang tatay at kapatid. Halos 7 bilyong piso raw ang kabuang halaga ng mga proyekto. Ayon pa kay Trillanes, ginawan umano ng paraan para magkaroon ng mga malalaking proyekto ang mga kumpanya ng ama at kapatid ni Go sa pamamagitan ng joint venture. Bibigyan daw nila ng kopya ang inihaing kaso ng ICI. Una nang iginiit ni Senator Bongo na hindi siya nakinabang sa negosyo ng kanyang pamilya dahil meron siyang delikadeza. Bago nito, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na kabilang na rin sa kanilang sinisilip ng ombudsman ang tungkol sa kaugnayan ng negosyo ng ama ni Go at ng mag-asawang Diskaya. Pinalagan po yan ni Go at sinabing handa siya mismo ang magpapakulong sa kanyang pamilya sakaling may ugnayan nga ang kanyang pamilya sa mga Diskaya. Kinatuwaan ng netizens ang fighting spirit ng isang volleyball player sa Makati City. Ibang tournament kasi ang nasalihan niya sa palarong sinalihan ng kanilang kumpanya. Malayo sa nakasanayang volleyball, napasabak siya sa football. Yan si Bojo Mendoza na palong-palo sa football game. Ang kanyang role, libero, goalie. Kakaiba ang style niya sa pag-block ng bola. Sumanib ata ang pagiging natural niyang libero. Kwento niya, napasabak siya sa football dahil hindi available ang original goalie. Ang video na yan may 1.1 million views na sa TikTok. Bojo, ikaw ay... Trending! Nakakatuwa. Dalawang sports, 2 in 1.